Panibagong extension ng Intertropical Convergence Zone sa bahagi ng Mindanao magdudulot ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan mula sa silangang bahagi ng Mindanao at nalalabi ng bansa, especially sa silangang bahagi ng Southern Luzon at ilang bahagi ng Mimaropa, magkakaroon ng mga katamtaman at kalat-kalat na pag-ulan. Isang shallow convergence na mataan na naman alongside ng Intertropical Convergence Zone sa timog silangan ng Guam, pero napakaliit pa ang tsansa na maging invest. At bigyang linaw natin sa context ng pagpasok ng onset ng La Nina, ating tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa huling Biyernes ng June 28, 2024. Ang oras sa ating Boss Point Memaga ay alas 10:38 na ng umaga. Balik sa bahagyang katamtaman ang magiging panahon natin ngayon sa bansa. May mga ilan lamang na kaulapan na iiral sa ilang bahagi ng hilagang silangan ng bansa at sa hilagang kanluran ng bansa. At bagamat yung wala masyado pang southwest monsoon na umiiral na malapit sa kalupaan ng bansa, kaya medyo makakaranas tayo ng katamtaman, maaraw at ilang alinsangan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, especially sa bahagi na naman ng Eastern Luzon at ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Pero yung forecast ng mga kalat-kalat na pag-ulan at may mga localized thunderstorms ay magpapatuloy pa rin yan hanggang this weekend o itong huling weekend na po ng June 2024. Sa ating current conditions, overcast po, gloomy, haze at partly cloudy po, umiiral sa amin sa Caloocan. Makikita sa live CCTV snapshot natin ay despite nakatamtaman, nagiging gloomy rin paminsan-minsan ang ating paligid at gaya natin inaasahan ay ganyan po ang mararanasan natin sa Metro Manila at ilang karatig Central Luzon at Calabarzon area. Sa ating lowest temperature na itala na weather station, kaninang madaling araw, 5:19 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.8 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo mainit na temperatura, mas mainit na temperatura na umabot ng 35.2 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:53 PM. Ibig sabihin, tumaas din ang aming heat index, pero nasa 47.4 degrees Celsius ang aming init pandama since kahapon. Pagdating naman sa PH streams in past 24 hours, nangunguna naman ang Dagupan sa nakaranas ng mainit na naman na temperatura na nasa 35.8 degrees Celsius, so halos pangalawa lamang kami sa Caloocan. At sa lowest temperature naman sa Baguio City ay almost stationary pa rin sa kanila na lowest of 18.2 degrees Celsius ang kanilang total lowest temperature. At sa Ilolan naman ang Puerto Princesa sa Palawan dahil nga po sa remnants itong C98W na dumaan dyan sa bahagi ng yan na nai-report natin kahapon ay nakapagtala sila ng total rainfall of 63 mm na total rainfall. Wala kaming naitalang pag-ulan kahapon sa Caloocan, so diretso kagad tayo sa ating outside humidity na medyo 50-50 na humid at dryer na nasa 69% ang aming outside humidity ngayon at bumaba ito ng 5% since last hour. Mataas ang atmospheric pressure natin sa Metro Manila at 1,011 hectopascals and steady ito since last hour. So kung mas mababa yan, asahan na medyo dryer po tayo pero expected na maaaring bumalik. Ayan, kakapasok lang ng humidity, pumalo na naman sa 70% na nag-moderate ang ating relative humidity. So naglalaro lamang yung ating water saturation at water moisture sa paligid natin. Sa ating low tide status ay may 3 hours and 14 minutes pa to maximum high tide. So medyo moderate pa lamang yung taas ng level ng karagatan sa pangpang ng Manila Bay. Kung titingnan natin ang inasang maximum high tide ay aabot sa 1.1 meters. Mamayang hapon mo yan, mga 1:52 PM. Naaabot ng 1.1 meters ang highest o pinakamataas na high tide mamaya. So, pwede pong lumayag ang mga mangingisda natin dyan at medyo kalmado pa rin ang ating inaasang pag-alon. Kung sisilipin naman natin sa ating global forecast assessment sa
sa posibleng gale warning. Yan, kung sisilipin natin sa wave height ay wala naman tayong nakikitaan na anumang pataas na alon o gale warning itataas din ni Pag-asa. So kalmado po ang karagatan, medyo mahangin lamang sa silangan ng bansa dahil nga po sa easterly wind flow pa rin na patuloy na iira dyan. So unti-unting bumabalik na naman ang easterlies na mainit na hangin silanganan. So take note yan sa mga posible pa rin maalinsangang temperatura sa silangan na naman ng bansa dahil wala na po tayong masyadong high pressure area. Yung range ng high pressure area, medyo lumayo na nga po unti-unti yung ating high pressure area dyan sa may bandang hilagang silangan ng Luzon. At sumilangan na po ito, kumilos na ito ng eastward, papalayo sa Eastern Japan. Kaya yung range nito hindi na masyado umaabot sa atin sa Eastern Pacific area sa Pilipinas. Kaya medyo hihina po yung puwersa ng high pressure area sa may bandang karagatan sa silangan ng bansa. So expected yan. At dyan sa ating high tide na nasa natin hanggang this weekend, sa huling weekend ng June, asahan ang high tide and low tide status ay bababa ito sa 0.6 hanggang 0.8 meters na lamang mga folks. So ngayong araw lamang ang huling pinakamataas na high tide na aasahan natin at bukas ay mas mababa na ito mga folks. Samantala sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:30 AM at inasa lulubog ito mamayang 6:29 PM. Ang ating 59% illuminated na lamang na warning gibbous. Sisikat naman ito mamayang gabi na po, 11:40 PM. At kinabukasan na ng umaga ng 11:12 AM naman ito na lulubog. So, ibig sabihin pa lamang, palubog pa lamang ang ating buwan. Yan. So, kung medyo maaninag pa ninyo, yung paglubog ng moon ay magandang makunan yan dahil nasa elevation of 7 degrees pa lamang ito. Palubog pa lamang yung moon mamaya. Kaya expected po na ang susunod na moonrise nito ay mamayang gabi na po at 11:40 PM na po. So, halos maghahating gabi. Sa ating local weather outlook para ngayong weekend, Friday hanggang Saturday na, magiging partly cloudy ang ating himpapawirin at asahan pa rin ang mga localized thunderstorms, especially po sa umaga at sa hapon. Take note yan. At bukas na Sabado, ganun din, partly cloudy din ng maghapon at mga localized thunderstorms pa rin ang aasahan. Ngayong araw, naglalaro sa 40 to 50% ang tsansa ng uulanin dito sa amin sa Caloocan o sa iba't ibang papanig ng Metro Manila. So magdala po ng pananggalang sa ulan just in case mga folks. At bukas naman ng Sabado, maglalaro sa 90% ang tsansa ng uulanin. So this coming weekend ay magbaon pa rin kayo ng pananggalang sa ulan. Highest and lowest temperature expected, maglalaro sa 35 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 26 to 28 degrees Celsius. Well, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa lagay ng ating panahon ngayon ay makikita po mula sa infrared heavy rain potential. Ang ilan nila lamang sa hilagang kalduran ng Luzon at yung remnant si 98W ay sumama na ito sa daloy ng southwesterlies dito sa may bandang South China Sea na po ito. Yan, bandang South China Sea na area na ito. Kasi yung bandang West Philippine Sea ay dito naman yan. Yan. So, medyo bandang South China Sea po, yung pinakamakapal na kaulapan nito nagdadala ng malakasang pag-ulan. At dito naman sa kaluran, bahagi naman sa medyo mga ilang kaulapan lamang ang iral. So, medyo overcast and gloomy ang iiral mula dyan sa bahagi nga po ng La Union, Zambales, at ilang karatig dyan sa bandang Subic, Mindoro hanggang Palawan. Asahan pa rin ng mga ilang potentially nakalagkat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at paggulog, lalo na mamayang hapon. At sa silangan naman ng Northern Luzon ay magiging katamtaman din mga ilang partly cloudy, ilang mostly cloudy ang iral, especially dito sa may bandang Kasiguran, Aurora. Pababa na yan ng buong Quezon Province mula Baler, Aurora hanggang dyan na po sa may Atimonan, damay na ilang areas ng Camarines Norte at Camarines Sur. At sa buong bahagi ng Calabarzon, magiging partly cloudy din at asahan ang mga isolated rain showers din, overcast and gloomy rin tayo. Kasama na ang Central Luzon hanggang Metro Manila na po. Mga ilang katamtaman ang magiging lagay ng panahon sa atin na may minsanang overcast and gloomy. So expected lalo na sa hapon ang mga localized thunderstorms kasama ang Metro Manila. So expected po na mataas ang magiging temperatura na naman dyan sa bahagi ng Taga-Tugigaraw at
Cagayan Valley. So wag po masyadong magbibilan sa tindi sikat ng araw. At kung sisilipin natin ang bahagi nito gamit ang Himawari 8 ay kasalukuyang may mga ilang kalat-kalat na pag-ulan mula dito sa may bandang Baler at Polillo Islands. At sa bahagi nga po ng Mindoro, ang bahagi ng Panamalayan, pababa niya ng Bungabong, Rojas at Mansalay ay nakakaranas sila ng maulap na himpapurin at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan at asahan din ang ilang pagkidlat at pag-ulog. Sa Bicol Region naman, mula dito sa bahagi ng Naga, pababa ng Tobaco City, Ginabatan hanggang Legazpi, all the way hanggang bandang Sorsogon, katamtaman ang lagay ng panahon sa inyo. So medyo maaraw ang inyong paligid dyan. At may mga ilang overcast din kayong mararanasan dyan. Inuulit ko sa magtatanong, kapag overcast, ibig sabihin magiging maaraw at biglang susulpot maya-maya, biglang magiging makulimlim at may mga chance ang biglang umulan at titigil din kaagad. Ganun po yun. Medyo maglalaro-laro po yung weather systems na yan. Kabilang na ang bahagi ng Karamuan at Catanduanes Island na magiging katamtaman, partly tumuslikaw din rin at mga isolated rain showers ang iiral. At wala naman sa may Southern Luzon, mula Marinduque, kasama na ang buong Romblon, so kasama ng Tabias Island at Sibuyan, Masbate at Burias Island. Medyo maaraw po at katamtaman ang magiging lagay ng panahon sa inyo dyan, so medyo klaro ang inyong pakuwid dyan. So medyo mainit, pataas ang tindi sikat ng araw, huwag po tayong magbibilat sa tindi sikat ng araw, magdala po ng pananggalang sa tindi sikat ng araw, pero nakataas sa 40% chance ang inyong forecast na uulanin daw dyan, so magdala na lamang ng pananggalang just in case, lalo na sa tinding sikat ng araw, and the rest ng Visayas, kasama na ang bahagi ng Panay Island, Negros Region hanggang Cebu, magiging katamtaman ang lagay ng inyong panahon dyan, partly cloudy at ilang mostly cloudy, pagpasok dito sa pagitan ng Bohol at Leyte. Kaya asahan ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan din na hindi naman din nagtatagal ng more than 30 minutes. Ganon din sa bandang Eastern Visayas sa may Samar Region, magiging katamtaman muna. So medyo maaraw at humid ang inyong magiging lagay ng panahon dyan dahil nagbabalik na naman ang easterlies na mainit na hangin silanganan na magdudulot ng maalinsangang panahon dyan sa silangang bahagi ng Bicol Region, pababa na yan ng Eastern Visayas. So, wag po masyadong mag-dehydrate at wag masyadong mag-workout. At mula sa baybayin ng bandang Leyte, pababa ng Baybay City hanggang Maasin, magiging katamtaman medyo overcast din, partly cloudy to gloomy ang magiging papunin dyan hanggang patawid na yan ng Northern Mindanao area. At mula sa Surigao del Norte, kasama na mga isla ng Dinagat at Siargao, magiging maulap ang himpapunin nyo dyan, katamtaman din. Kasama na ang buong Caraga area ay magiging partly cloudy to mostly cloudy iira sa inyo dyan hanggang dyan sa may areas ng Compostela Valley. So sa buong kasama na ang ilang bahagi ng Davao Oriental at dyan sa bahagi ng Compostela Valley, pababa na yan ng Governor Generoso, partly cloudy to mostly cloudy din ng Iral at mga ilang isolated rain showers. Pero mas madalas dito magkakaroon mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dahil po yung essential na daloy ng Intertropical Convergence Zone na nag-extend hanggang dito nga po sa may Eastern Mindanao area. Pagpapaulan ko sa ilang bahagi na yan, silang bahagi ng Mindanao at Davao del Sur at ilang bahagi ng Calabarzon, pero sa ngayon ay magiging katamtaman muna ang areas ng General Santos City pataas ng Cotabato City. Ang the rest ng Lanao del Sur at sentro ng Mindanao sa may Malay-Balay Bukidnon, katamtaman din, partly tumusilkadi din, so ine-expect din natin ng mga isolated rain showers lalo na sa hapon o sa gabi. So take note yan, lalo na sa hilagang bahagi ng Mindanao na nabanggit natin kanina lang mula Cagayan, Butuan at Ginuog. Isolated rain showers din ang iiral, especially sa hapon o sa gabi. So magdala pa rin ang pananggalang sa ulan. At mula sa Iligan, papasok na ng bahagi ng Zamboanga del Norte, magiging partly cloudy ang mostly cloudy ang iiral at isolated rain showers din. Bagamat medyo maaraw at malinsangan ang bahagi nito ng Zamboanga Peninsula mula Ipil hanggang dito sa isla na po ng Basilan at Hunusulo, magdala po ng pananggalang para sa tinding sikat ng araw at naglalaro po sa 40% chance din na uulanin sa inyo. Bagamat mas mataas ang asang temperatura ninyo dyan sa bahagi ng Mindanao, pero hindi pa rin maiwasan ang biglaang maulap na himpapurin lalo na sa hapon o sa gabi dahil maaaring mag-extend at lumapit na naman ang Intertropical Convergence Zone lines dyan sa bahagi ng buong Zamboanga Peninsula na sa ngayon ay nandito pa lamang nararamdaman sa silangang bahagi ng Mindanao.
So generally, magiging katamtaman na lagi ng panahon natin sa bansa, mangilan lamang ang makakaranas ng mga ilang kalat katapag-ulan, lalo na sa nabanggit natin sa may eastern part ng Luzon, dyan sa bahagi ng Quezon Province at ilang areas ng Bicol Region, Mimaropa at Eastern Mindanao at Visayas. Pero the rest, magiging katamtaman mga makakaranas tayo ng maaraw na himpapawirin, so makakaranas tayo ng mga ilang alinsangan, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. So, puro isolated lamang ang magiging mga pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog sa hapon o sa gabi, especially dito sa bahagi nga po ng buong bahagi ng northern hanggang southern Luzon. Diretso agad tayo sa ating tropical cyclone assessment monitoring since wala na po tayong low pressure area na binabantayan at nalusaw na nga po kahapon pa itong si 98W. Ay diretso agad tayo sa ating inaasahang forecast at makikita natin sa current tropical cyclone forecast prediction sa ating West Pacific Basin. May 10% na may nakikita na naman tayong ilang tropical wave. Bagamat yung mean winds natin, yung wind shear is favorable naman siya. Yan. Very favorable at nagkakaroon ng ilang cyclonic circulation. Mga mahihinang sirkulasyon lamang dahil embedded ito ng intertropical convergence line. Inaasahan na nga muna natin na magtutuloy-tuloy na po yan na ganyan ang magiging sitwasyon natin. So, asahan ang anytime na may mabubuong mga tropical wave. At makikita natin ay mula sa convergence, may mga ilang shallow convergence po ang namumuo dito at 18 kilometers per hour sa may southeast ng Guam. O sa silangan ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So, manatili na natin babantayin yan dahil halos wala na pong high pressure area tayong namataan sa Hilaga. Yan, nawala na po halos yung high pressure area. May mga ilang sumusulpot lamang na high pressure area dito sa may eastern part ng China or southern part ng Japan sa may bandang Okinawa Island. So medyo naglalaro lamang. Pero generally sa ngayon ay wala naman tayong nakikitaan na aktibo na high pressure area. So titingnan pa rin natin. Magdedepende yan dahil hanggat merong mga ilang high pressure area dyan, magiging klaro pong himpapuwi dyan at magpapaantala yan sa anumang low pressure area dito sa bandang intertropical convergence line o sa equatorial line na mas madalas may mabubuong low pressure area. At dito nga, tinitingnan natin, mayroon na namang panibagong mga ilang shallow surface trough dito na mayroong mahinang convergence pa tayo nakikita. Sa divergence niya o yung bagsak ng high pressure wind ay makikita natin mataas siya at 22 kilometers per hour. So, tingnan natin dahil masarap ngayon malakas pa yung divergence kaysa sa convergence, kaya ito ay titingnan pa natin. At wala pang nakikitaan na significant na magiging invest ito sa ngayon, kaya magbabase muna tayo sa possible development o yung anomaly niya na nasa 10% yung posibleng anomaly development. Hanggang sa susunod na 24 oras, magre-retain ito sa 10 to 20%. Bagamat napakalit ang chance niya na maging invest sa ngayon, ay babantayin na naman natin yung further development niyan. At sa ngayon ay wala pa naman, maging sa mga computer models, wala tayong nakikitaan na isang active man lang na low pressure area. So inaasahan na natin matatapos ang buong June ay wala tayong bagyo o aktibong bagyo except yung mga invest ang mga madalas na nabuo. Yung mga active low pressure area at bagyo ay mukhang wala tayo sa buong month of June 2024. Okay, bibigyan natin ng linaw dahil nagbangkit na naman si Pag-asa na magkakaroon daw ng delay sa onset ng La Nina. Well, bibigyan natin ng linaw yan. Bakit ganun na naging paliwanag ni Pag-asa? Although official kasi sila, so sundin pa rin natin yung kanilang sinasabi dahil inulit natin ay official weather bureau natin sila. Pero para sa mga kababayan natin na nagdududa pa rin kay Pag-asa ay yung sinasabi kasi na pag-delay ng onset ay yan ay base lamang sa kanilang forecast analysis. Forecast analysis pa lang naman yan, hindi pa yan talaga actual. So, pwedeng maging reference yan sa sinasabi ni Pag-asa. However, kung babalikan natin yung mga nakarang report natin, malinaw naman. Base sa ating ENSO projections ng probability, ay mananatili tayong neutral hanggang sa between June hanggang August po. Yung expectancy natin na nasa neutral state po tayo o nasa negative 0.31 degrees Celsius ang asahan natin. Kapag nasa ganyan, hindi umaabot ng negative 0.5 degrees Celsius, mananatili po tayong nasa inactive state
ng sea surface temperature natin. So, ibig sabihin, wala po tayong La Nina at La Nino niyan. Pero pagpasok niyan ng between July, August to September, most actively ay by August to September, ay dito papasok ang negative 0.51 degrees Celsius. So, mahinang La Nina talaga to. Tama naman. Dahil makikita natin negative 0.51 degrees Celsius ang starting temperature niya na malamig sa karagatan. So, malinaw naman yan na sinasabi ni Pag-asa na mahinang La Nina muna talaga yan. Pero it doesn't mean mananatiling mahinang La Nina na. Dahil pagpasok nga po ng August to October, ay unti-unti na itong lalakas. And then by September to November, o October to November, mas lalakas na to sa negative 0.91 degrees Celsius o 68.2% ang probability chance. At inasahang mag-i-strong La Nina na ito maaaring by November to December or by December to January na ng susunod na taon. So, hindi naman nagbago yung sinasabi na onset nito. Mananatili talaga na ang aasahan talaga natin na pinaka-strong La Nina ay maglalaro between November to December or December to January na ng susunod na taon. At dito aabot sa negative 1.01 degrees Celsius o 70.2% yung probability ng ENSO projection. Dito pa lang natin masasabi na strong La Nina na siya. So, yung sinasabi ni Pag-asa na mukhang madidelay, well, tingnan natin pagpasok po ng July kung itong September, October natin ay mananatili, babalik ito sa pinaka-neutral state. Doon natin masasabi kung magkakaroon ng delay or by August to September 2024 po. Kapag next month, nagbago yan at bumaba yan sa below 0.5 degrees Celsius, doon natin masasabi na medyo madidelay yung onset ng La Nina. Pero dahil wala namang nagbago, nanatiling lagpas sa 0.5 degrees Celsius ito o 60.2%, mananatiling tuloy-tuloy yung pagsisimula ng La Nina by between July, August to September or actively August to September 2024 po. At yung tag-ulan, iba naman yung onset ng tag-ulan natin. At nabanggit ka po natin, nireport na natin yan, nagsimula na po ang ating tag-ulan dito nga pong second week nga po ng June. At tumaas na nga po yung ating total rainfall this month. Hindi gaya noong May, di ba? So, yung sinasabing magkakaroon ng delay, well, malalaman pa natin yan sa susunod na buwan. Pero hanggat hindi pa nagbago yan, ay mananatiling magsisimula talaga ang onset ng La Nina by August to September na po actively yung expected na La Nina phenomenon. Pero mahinang La Nina pa po ito kasi nasa negative 0.51 degrees Celsius pa lamang ang aasahan nating sea surface temperature niyan. At magsisimula pa lamang itong lalakas by September to October na aabot na ng negative 0.79 degrees Celsius. So, tama naman na weak La Nina pa talaga tayo niyan. Pagpasok ng August to September 2024. So, malinaw yan mga Poks, ha? Hindi kaagad siya, hindi talaga significantly na pagpasok na La Nina ay strong La Nina kaagad. Magsisimula muna yan sa weak La Nina muna. And then, unti-unti itong lalakas by September to October, then October to November, naaabot ng negative 9.91 degrees Celsius hanggang sa ito ay mag-strong La Nina niya either November to December or December to January na ng susunod na taon. So, mas mararamdaman natin yung lakas na La Nina by November, between November hanggang January na ng susunod na taon. So, yun po ang expected natin yan. So, kaya sinasabing magkakaroon ng delay dahil nga po yung inaasahan nating strong La Nina ay between na ito ng November to January na kasi ng susunod na taon. Pero yung panimula ng La Nina ay magsisimula na by August to September na po. Tuloy-tuloy na yan. So, sa nagsasabing madidelay, yung strong La Nina lamang ang medyo madidelay sa kanya dahil nga po kapagitan na po ito ng between November to January na ng susunod na taon. Hindi gaya nung El Nino times, nagsimula kasi yung El Nino times natin, mas maaga-aga po. Kung titingnan natin sa pinaka-historical natin, yan. Kung titingnan natin sa historical natin, April pa lang, last year, 2023, nagsimula na ang onset ng El Nino. Ayan April 2023. And then, nag-strong El Nino na siya nitong November 2023. Yan
O, di ba? Hanggang nagtuloy-tuloy na yan hanggang December last year, 2023. Then pagpasok ng year 2024, tuloy-tuloy pa rin ang ating El Nino hanggang sa unti-unting humina na to pagpasok po ng March hanggang April and May 2024. So, kaya po yung ating El Nino mas humaba po since last year hanggang nito huli nga po ng May 2024 na nagkaroon tayo ng mahaba-habang El Nino phenomenon. Bagamat yung pinakamahabang La Nina na naganap sa atin sa bansa, sa karagatan ng Eastern Pacific ay naganap since May 2020 ang nag-start ito ng La Nina at negative 0.27 degrees Celsius at nagtapos ito by May 2023. So ilang taon po yan? Mahaba yung naging La Nina noong 2020 hanggang year 2023, which is ito yung kasagsagan ng ating pandemic, di ba? Kaya lumakas na lumakas yung virus ng COVID-19 dahil mahaba po yung La Nina at malamig po ang naging temperatura natin diyan at mahaba-haba. Kaya humaba po yung nagkaroon tayo ng lockdown dahil yung malamig na temperatura sa karagatan natin halos umabot ng 4 na taon, 2020, 2021, 2020. O halos 4 na taon po ang itinagal ng La Nina po niyan. Ayan o, malinaw naman sa aking data. Starting May 2020, pandemic natin yan. At nagtapos ng May 2023. 4 na taon po yan. O, kita nyo po yan. So meron tayong ebidensya na magdedepende yan sa magiging haba ng onset ng La Nina. Ngayon, yung pagpasok nito ngayong taon ay mukhang mas maikli lamang ang pasok ng La Nina according dito sa ating projections probability. Malinaw naman na ngayong year lamang ito magsisimula and then magtatapos kagad ito by March to April ng susunod na taon. Then babalik na naman sa inactive by April to May 2025 na po. So mukhang maikli yung magiging La Nina natin. Pero dahil yung extended forecast yan, maaari pa rin magbago yan ha. Time to time po yan. Ang magiging sigurado lang natin, papasok po itong 60.2% or kay NOAA ay papasok sa 65% yung July to September nga po na magkakaroon na ng starting ng onset ng La Nina. So malinaw po yan mga folks ha, sa mga nagpapalito o hindi nyo maintindihan yung paliwanag ni Pag-asa. Ang sinasabi lang nila na posibleng ma-delay itong strong La Nina po, which is during November to December na po at inaasahan nga po by mag-extend yan na from January to February na nga po ng susunod na taon. So talagang halos delay na yung magiging strong La Nina natin. Pero yung whole La Nina seasons nito ay magsisimula na by August to September na po yung starting onset ng La Nina natin. So, pagdating niyan, inaasahan natin na mas marami na po ang ating volume ng pag-ulan sa bansa, lalo na sa parte natin sa Pilipinas. So, yun po ang malinaw mga folks ha. Huwag po tayong malito kahit sa paliwanag ni Pag-asa. Tuloy-tuloy pa rin tayo magkakaroon ng La Nina, pero magsisimula muna tayo sa week La Nina by August to September 2024. Sa ulatin doon naman, so far, wala naman tayong na-detect ng panibagong pasok na malalakas na pagyanig base sa aking seismometer sa Caloocan. At makikita natin para sa araw na ito, mula sa data feed ni PBox ay mukhang marami-rami na rin ang mga mahihinang paglindol na nai-record dito. Bagamat wala pa namang magnitude 4.0 pataas ang naitala mula sa data feed ni PBox. At sa International Seismic Network naman natin ay so far, ay wala namang umaabot pa ng magnitude 5.0 pataas na pagyanig. Pero nanatiling magalaw yung ating Pacific Ring of Fire o yung Pacific Ring natin. Ayan, mayroong magnitude 5 dito sa may bahagi pa rin ng New Britain, ng Papua New Guinea. Yan. So, and the rest ay mukhang wala namang panibago tayong magnitude 5 internationally. Pero sa bansa, ay so far wala ring magnitude 4.0 pataas ang pumapasok pa sa ngayon. Pero marami-rami na ito. So kung titingnan natin yung historical earthquake data natin for the month of June. Anyway, sa mga gusto malaman, ang total earthquakes natin from January
hanggang June 2024. Base dito ay kung i-zoom out natin, nasa total of 6,845 earthquakes na po tayo ha. Mula January yan hanggang nitong kasalukuyan ng June 2024 po, ng June 28. Yan. Nasa total of 6,845 na po tayo. 6,512 dito is magnitude 2.0 pataas. 292 dito is magnitude 4.0 pataas. 37 naman sa magnitude 5.0 pataas. Tatlo sa magnitude 6 at isang magnitude 7.0 na which is na-record ito sa may bahagi nga po ng Taiwan. Kumitil ng maraming katao din yan. Maraming structure ang nasira. Anyway, for the month of June 2024, para sa total earthquakes natin ngayong buwan, hanggang kasalukuyan, ay nakatotal na tayo na 1,072 earthquakes na po mga folks. Ayan o. So, 1,024 dito is magnitude 2.0 pataas. 42 dito is magnitude 4.0 pataas. At nanatiling 6 ang ating magnitude 5.0 pataas at awa ng Diyos so far, wala naman tayong na-record pa sa ngayon na isa na magnitude 6 pataas at magnitude 7.0 pataas. So, sa ngayon, 6 pa rin ang ating magnitude 5.0 pataas and the rest, puro magnitude 4.0 pababa na po ito mga po. So, inuulit ko, total of 1,072 earthquakes na po tayo ngayong month of June. So, mukhang mahigitan na ang total earthquakes ng nakaraang buwan. Pero kung mapapansin ninyo, parating umaabot sa mahigit 1,000 ang total earthquakes natin. Inuulit ko, between magnitude 2.0 po yan pataas ha. Dahil ang magnitude 1.0 pataas ay maituturing lamang natin yan na local o man-made earthquakes or mga mahihinang local earthquakes lamang. Kaya hindi ko isinasama dito. So nag-start tayo magnitude 2.0 pataas lamang, which is ito na yung talagang medyo malakas na tectonic vibrations. So starting tayo ng magnitude 2.0 pataas na. So between yan ay nasa 1,072 earthquakes na po tayo mga folks. At kung kakamustahin naman natin yung ating drought index, ayan, totally natanggal na po yung total drought early warning natin. Nangangahulugan lamang ay totally wala na po tayong drought warning sa bansa. Malinis na po. At yung ating daily drought index ay maliliit na lamang. Mahihinang mga drought indexes na lamang ito na at least mga nasa bandang normal lamang ang drought indexes natin sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region, bandang west portions ng Visayas at extreme northern Luzon. So wala na po at maganda na po ang sitwasyon natin. Wala na po tayong tagtuyot sa bansa. At yung ating monthly drought index natin by stock ay totally mahina na lamang po ito. So totally wala na po tayong matitinding tagtuyot. Malinis na po. Mga normal na lamang po na mga ilang maliliitan lamang na normal o minimum lamang na mga drought lamang ang nakikitaan natin sa iba't ibang bahagi ng extreme northern Luzon. Yan, Central Luzon hanggang Pangasinan. Sa may Bicol Region din, bandang Legazpi at Sorsogon. Ilang bahagi sa Masbate at dito sa may bandang Cebu at Negros Region. Sa may Mindanao naman, ilang kalat-kalat lamang na mga maliliit lamang na mga minor drought lamang ang nakikita natin dito by stock. Pagdating naman sa ulan, normal kung nagkakaroon na ng above normal na mga pag-ulan, lalo na sa bahagi nito ng northeastern Luzon, mula dyan sa bahagi nga po ng Cagayan Valley, ilang bahagi ng Quezon Province, Central Luzon, yan. Pero below normal pa rin ang ilang bahagi ng northwestern Luzon, kasama na ang Zambales. At nasa normal state na po kasama ang NCR, Central Luzon, Bulacan, hanggang bandang Laguna area. Tapos normal and below normal na po sa ilang bahagi ng Camarines Norte. Normal to above normal naman ilang bahagi ng Legazpi at Sorsogon. Sa may Mimaropa pa naman, mga normal ang total rainfall natin dyan. At sa may eastern portion ng Visayas, may mga ilang normal o above normal ang nakikitaan natin dito. And the rest, mga normal o below normal pa rin ang ating paligid sa bansa. So medyo kulang pa rin ang mga pag-ulan na nararanasan dito. May ilan lamang na naitala na malakas ang buhos ng ulan dito sa bahagi nga po ng silangang bahagi. Dahil nga po sa nagkaroon tayo ng tropical wave nitong mga nakarang araw. So bumuhos po ng malakas
since nitong June 26. Kaya nagkaroon ng mga ilang above average rainfall dito sa bahagi nga po ng Surigao del Norte, ilang bahagi ng Leyte at Sama Region. Sa Luzon naman, dito sa buong bahagi ng Cagayan Valley hanggang dyan sa may bandang Quezon Province, hanggang ilang portions ng Central Luzon. So, dahil sa tropical wave po yan at pinagsama na rin epekto ng ating habagat. So, at least medyo bumabawi na at dumadami na po yung mga pag-ulan. Bagamat hindi pa rin sapat yung buhos ng ulan dahil kung magbabasehan natin sa pinaka-rainfall average natin mula sa dito Philippine Asa, yan, at least nagkakaroon na ng near normal ng ilang bahagi at above normal dito lamang sa portions ng Zamboanga at Davao Region. So malinaw din kahit na kay Pag-asa sa ating nationwide daily rainfall averages, ganun din ang ipinapakita at pakikita by actual rainfall. Most of Mindanao at west portions ng Northern Luzon ay mataas ang naging actual rainfall na recorded. So hindi naman tayo nagkamali sa ating climate. Mula sa ating vegetation and drought nga ay ganun din ang ipinapakita. Pero ang malinaw dito, wala na po tayong tagtuyot o drought sa bansa. Klaro na po mga folks. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa huling Biyernes ng June 28, 2024.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa huling Biyernes ng June 28, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.pinoweather.com para sa mga detalye gusto niya yung malaman na hindi natin isama, lalo na yung space weather status natin, hindi natin i-report, pero typically active lang naman yan. Sisong nakaraang Lunes, nabanggit na nga po natin yan na asahan na magkakaroon tayo ng unsettled and active geomagnetic field. At visit lamang sa ating website para sa gusto malaman din ang real-time events at dynamic reading mula sa aking weather station. At lalo na sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.